Siyempre, usapin ng eleksyon to eh. Di makakausap. Comelec Chairman George Erwin Garcia. Chairman Garcia, good morning po sa inyo. Welcome po muli sa Radyo na TV pa. Good morning, sir. Magandang umaga po Sir Orly at Ma'am Weng sa ating mga kababayan. Magandang umaga rin po. Ano yung pinanggagalingan nga ho nung paintulot na pagbayag na sa mga barangay official na pwede na ho silang mag-endorse, magtaas ng kamay ng mga kandidato sa local and national election? Ganito po yun, Sir Orly, Ma'am Weng. Noong 2016, ang Comelec at Civil Service Commission ay naglabas ng isang memorandum na kung saan ipinagbabawal ang pagpaparticipate ng mga nasa barangay, yung mga chairman at barangay kagawad, na mag-participate sa tinatawag nating partisan political activities o yung pagsuporta ng tahasan sa mga kandidato. Kaya lang po, sometime in 2019, ang Korte Suprema natin ay nagkaroon ng desisyon sa kaso ng Quintos versus Comelec na sinasabi po, Ma'am Weng, Sir Orly, na kapag ka sila itatakbo bilang kandidato, sila po ay apolitical. Ibig sabihin, bawal daw po na merong CONA o Certificate of Nomination and Acceptance mula sa isang partido politikal. Subalit pag po sila inahalal na, sila po ay nagiging political. And therefore, sabi ng Korte Suprema, pwede pong mag-engage sa partisan political activities, sumuporta sa mga kandidato o mangampanya para sa isang kandidato. Linawin ko lang, Chairman, ang pagbabawal pala ay pag panahon ng eleksyon o ihahalal sila. Referring sa mga barangay official, pag merong halalan na pambarangay, tinuturing silang non-partisan. Pero pag sila ay tumakbo na, ay nanalo na at nasa posisyon na, pwede na silang maging political. Tama po kayo. At ibig sabihin lang, pag magpapail lang pala ng kandidatura, at yun ang kadahilanan kung bakit wala tayong tinatanggap na endorsement o nominasyon mula sa partido politikal dahil nga po doon sa pagiging apolitical ng barangay election. Chairman, hindi ba lalong ginugulo natin yung larangan ng politika natin? Paano may ihiwalay kapag halimbawa hindi sila pwedeng i-endorse ng isang politika kasi supposedly bago sila kumandidato apolitical sila, pero pag once na halal na sila, politiko na sila. Diba parang, alam niyo po, mamay ako mismo, parang ang hirap pong intindihin nun at ang hirap tanggapin, Chairman. Ako po mismo, Ma'am Weng, ay talagang medyo iba yung pakiramdam ko sa ganitong klaseng patakaran. Kaya lang po, siyempre katulad din ng mga iba natin na binabanggit, pinag-uusapan, we have to follow the decision of the Supreme Court. Dahil yan po yung kanyang, at yan po yung ni-resolve mismo talaga ng Korte Suprema. Kung pwede bang mamulitik at mag-endorse o mangampanya ang mga nasa barangay, yung mga barangay officials sa isang kampanyahan. At ang sabi po ay pwede dahil sila ay political na. So pwede na Quintos versus Comelec. 2019 decision. So pwede na ngayon halimbawa, Chairman, nangampanya ang isang isinusuportahang kandidato ng isang barangay official or SK elected sila, hindi po ba? Pwede na silang pumunta sa entablado, itaas ang kamay ng kandidato na kanilang sinusuportahan, local man o national candidates. Hindi na yung katulad dati na bawal ka magpunta ng entablado, bawal ka magtaas ng kamay ng kandidato. Tama po kayo, Ma'am Weng, Sir Orly. Pero siyempre gusto lang natin sabihin, okay lang po yung pagtataas ng kamay, okay lang po magsalita para sa isang kandidato. Pero wag na wag gagamitin ang mga resources, ang mga kagamitan ng barangay sapagkat yan po ay abuse of state resources. And therefore, makakasuhan din yung mismong barangay officials ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pati rin po yung ethical standard for government officials and employees, at pwede rin humarap sa administrative na kaso na pwedeng i-file sa ating pong DILG. Parang ang hirap bantayan ng Chairman. Alam niyo naman pagdating sa barangay maliit ang operation dyan, pero napaka-prone nun sa lahat ng abuse. Hindi po ba? Dahil sino magbabantay sa barangay level kung nagagamit ang sasakyan ng barangay, ang staff ng barangay, sa kampanya ni mayor o ni congressman o ni senador? Tama po kayo, Ma'am Weng. At yun ang kagandahan ng mga ganitong klaseng programa na katulad nyo. At least ngayon yung sambayanan na nakikinig sa inyo, alam nila na kapag ka pala si congressman o si candidate na ganito ay pumunta sa may basisong barangay ninyo, hindi dapat nagagamit yung mga sasakyan ng barangay o iba pang kagamitan ng barangay na nakikita nyo. Pati yung mga, sabihin na natin, yung mga speaker halimbawa ng barangay ay gagamitin sa entablado. Bawal po yun sapagkat yan ay abuse of state resources. Pero kaya at least yung barangays ngayon ay mabibigyan ng warning
na wag niyo pong gagamitin at makakasuhan din kayo. Pero Chairman, pwede rin silang halimbawa, kandidato ko sa pagkasenador, kakampi ko si Barangay Chairman, sa kanya ko ibabato yung lahat ng mga paraphernalia ko o kayo ang mamigay nito sa inyo na sasakupan. Pwede yun dahil supporter ko siya eh. Para pong lumalabas. Opo, para pong lumalabas dahil sa pagiging supporter, pwede po nilang gawin yon. Kaya lamang po, tingnan niyo po Ma'am Weng, Opo. sabi natin, hindi sila bawal mangampanya o sumuporta sa isang kandidato. Pero kung gagawin naman yan sa panahon na sila ay nagsisilbi, halimbawa yung oras o ang kanilang uutusan ay yung mga tauhan ng barangay sa panahon ng trabaho, ay mukha pong ibang usapan yan dahil yun ay papatak din sa abuse of state resources at makakasuhan mismo yung mga empleyado ng mga barangay na magkakampanya dahil remember, sila po ay appointive sa posisyon nila at hindi sila elective. O kaya lang, Chairman, si barangay official ay 24/7 yun ah. Opo, Ang pero trabaho gusto ko niya. makita si barangay official ang nagpapaskil mismo sa kawad ng kuryente o kaya sa poste. Pero kung mag-uutos sila ng mga tauhan nila, yun po ang bawal. Dahil yung mga tauhan nila ay bawal mamulitika. At sa ito lang ang pangamba, Chairman, baka daw pro niyan sa bigayan ng pera. Idadaan ni kandidato kay barangay officials yung pamimigay down the line. Alam mo, nangyayari po na natin, yan. mangyayari yan. Opo. May bawal at hindi Opo, nangyayari pero- naman po yan. Yang malungkot. Opo, ang maganda po talaga, kung ano yung resolution namin, maganda nga po yan na bring up itong issue na ito, pwede pong madala muli kami sa Korte Suprema at baka sakali Tama magkakaroon ng pagbabago yung desisyon ng Korte Suprema doon sa Quintos versus Comelec. Baka sakaling i-abandon o i-enhance nila yung desisyon na yan para naman siyempre nagbabago na talaga. Totoo naman po, ang barangay officials ang malimit na ginagamit sa mga ganyang klaseng aktibidad ng ilang politiko. Maraming dynamic sa buhay na ito. Lalo na yung batas. It's very dynamic ang batas ng law, Chairman. Pero kung ating susundan lahat-lahat, dapat din siguro tingnan ko ito yung makabubuti at makakasama in the long run. Dahil kahit pa paano sa umiiral na batas na alam nilang mayroong pagbabawal sa pagsali, nalilimitahan yung pang-aabuso, yung hindi kagandahang resulta ng sistema ng eleksyon. Mas marami ako hindi lang siguro ako, siguro marami sa atin nakakita, mas marami magiging epektong negatibo ito, Chairman? Ay, opo, nag-agree ako dyan, Sir Orly, sa inyong statement na yan. Kaya lang, sana maunawaan ng mga kababayan po namin na alam niyo po talaga, ang COMELEC ay tagapagpatupad lamang ng batas at mga desisyon ng Korte Suprema. Kaya lang, At pagka po tayo nag-defy, impeachable po kasi yun. Yung Totoo nga po yan. parang yung Mahirap parang lang usapin ng tanggapin. early campaigning, bagamat ayaw nyo premature na. campaigning, di ba? Oo. Mahirap lang tanggapin, Chairman, na parang ang naghihiwalay lang sa pagiging politiko at hindi politiko ng mga barangay officials ay yung paghahain ng walang kona. Di ba? Tapos pagdating... Opo, diba, tama po kayo. Parang hindi ko siya talaga matanggap at hindi ko siya maintindihan. Tinanggalan mo lang siya ng kona, political na siya. Pero pag nahalal na siya, politiko na siya. Di ba? Opo, at yan nga sana, kung sakasakali later, may kakasuhan ng mga barangay officials na pagpamumulitika. Halimbawa sa amin, pwede po namin i-grab yung opportunity na yan upang kami madala sa Korte Suprema para lang magkaroon po ng ruling. Baka po talaga magbabago. Para din po yan sa mga private properties na hindi daw po namin pwedeng galawin. Sana nga may magtaas muli sa Korte Suprema upang ma-clarify yung issue na yan. Pero maganda na rin na napag-uusapan ito tulad binabanggit yung Chairman. Kung talagang ang katotohanan naman hindi maiwasan na hindi maging political ang mga opisyal ng mga barangay. At least ito, sige, pero meron kayong dapat na ingatan. Yung lalo-lalo na yung paggamit ng resources ng barangay. Yes. Kaya po yung mga kabarangay natin dyan, pagka nakita nyo yung sinakapitan, sinakagawad talaga namang tahasang ginagamit yung mga sasakyan, yung mga kagamitan. Nagpapamiting sa loob ng barangay hall. Oo. Yan, isa pa. Ako, maganda, sa amin yung i-complain yan. Oo. Sige po, para po kahit paano yung abuse of state resources, madadama yung mismo kandidato na pumayag na magamit yung mga kagamitan ng barangay. Okay, isa na lang punto, Chairman. Kasi si Vice President Sara Duterte, meron siya naging pahayag sa The Hague doon sa Netherlands. At sabi niya, si dating Pangulong Duterte, nangangamba na baka inaalala niya yung election dito sa bansa natin. Hindi lang dahil sa kandidato siya, but yung possibility na magkaroon daw po ng dagdag bawas. Paano niyo po sasagutin yun, Chairman Garcia? Ay, opo, tayo po'y aware doon sa nabanggit po ng ating kagalang-galang na pangalawang Pangulo. At ito po'y ginagaransya natin sa lahat, sa ating po mga kababayan. Maaari po, Ma'am Weng, Sir Orly, nung manual elections tayo,
talaga po nangyayari yung dagdag bawas. Ang boto ni Ma'am Weng, 100, bigla na lang pagdating sa bayan, nung pinagsusumot-sumot total na ang boto, ay naging 10 na lang, natanggal yung 0. Yung isa naman, si Sir Orly, ang boto 90, pagdating sa bayan, naging 9 na lang, natanggal yung 0. Pwede po mangyayari yun sa sobrang dami ng papeles na hinahanda sa canvassing. Pero sa isang automated election po kasi, lalo na sa papatupad nating sistema, alam na po sa presinto kung anong boto ng bawat isa. Nakapag-print na rin ng election returns, nakapag-paskil na rin ng election returns, may kopya na rin po lahat ang NAMFREL, PPCRB, Majority Party, Minority Party at Media. At pagkatapos matatransmit sa kanila ng sabay-sabay, mukha pong pinaka-imposible yung pagkaroon ng dagdag bawas, ganong alam na ang boto magmula sa presinto pa lang. Alright, sige, Chairman. Yun Chairman. lang. Kailangan namin makuha ang inyong side at syempre malinawan kung anong position dyan ng COMELEC. Chairman, Ingat po maraming kayo palagi. salamat. Sa ulitin po, Chairman. Salamat po muli. Thank you, sir. Salamat po Sir Orly, Ma'am Weng. Good Mabuhay morning po. po. COMELEC Chair George Sherwin Garcia, mga kapuso niyo po napakinggan. Mga pahabol na pangalan. Hilingan, walang